Magandang gabi, Dabarkads! Welcome back po dito sa aking channel, Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng mga bagong update patungkol po sa TV Chase, sa Itbulaga at sa Legit Dabarkads. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo always sa mga nilalabas nating balita. Anyway, sino po ngayon ang mga excited para po sa Lenten special ng TVJ? So, kasama po ang mga singing queens. Pero meron po mga nagtatanong sa atin kung kasama daw ba ang mga Vortas 5 winners. Nako, yan ang hindi po natin alam sa ngayon dahil mga singing queens pa lamang po ang ating nakikita. Pati daw yung mga Mr. Cutie. Since ito yung dahilan ng kanilang pag-search ng Mr. Cutie para mailabas yung talent at makadiscover. So ito yung chance nila para mag-shine at mahasa. So abangan natin, ka-Legit Dabarkads. Naniniwala naman po ako na hindi po pababayaan ng Itbulaga or ng TVJ ang mga winners po nila. Kasi ganyan naman po usually ang ginagawa ng Itbulaga ng TVJ. Ginagawan po nila ng pangalan para mayroon pong mga pintuan na oportunidad na magbukas po sa kanila, kagaya po ng mga sikat na po ngayon. And meron din namang hindi nila pinapabayaan na kasama nila araw-araw sa Itbulaga. Isa na po dyan, si Mina Mendoza na naging regular host po nila bukod sa nakukuha po nitong kasikatan sa showbiz. Mali nyo naman, di ba, meron pong makasama ang TVJ, magiging parte na talaga forever ng Itbulaga. And meron din naman na ginagawang stepping stone lang ang Itbulaga para tahakin yung gusto po nilang career. Kung mga that's my way, kung hindi ako nagkakamali, ay naging daan din para sa iba na gumawa ng pangalan sa showbiz. Si Kim last, sinubukan niya, di ba? Si Kenneth din. Anyway, para naman sa ating mainit na update para po sa gabing ito, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol po dito sa pagpapahype ng mga tape defenders sa tahanang pinakamasaya. Kasi, eto na naman po sila. Since March na, umiingay na po sila ngayon sa social media and they are saying that they are excited para sa pagbabalik ng isa pong host sa kanila na yayanig daw sa Time. And we all know na si Alden Richards ang kanilang tinutukoy dito. Sabi ni Ted, March na. Pabalik na siya sa Tape Inc. Tahanang pinakamasaya, mayayanig ang Time sa pagdating niya. Abangan. Sabi naman ni Best Pills, magugulantang yayanig ang mundo ng showbiz. Papatunayan ang pagiging loyal kapuso ngayong Marso. Magpapanik ang ibang mga panatiko. Christy, hindi mapapakali at hindi magkakanda o gaga, baliktad ang reyna ng Marites. Hashtag tahanang pinakamasaya. So kung sakasakali man, Best Pills, ikaw na rin mismo naglaglag. Kasi hindi po babalik si Alden Richards sa Tape Inc. dahil gusto niya, kundi dahil sa GMA Network. Sabi mo kasi, papatunayan ang pagiging kapuso. Hindi patutunayan ang loyalty sa Tape Inc. Magkaiba yon. So, pupunta lang si Alden dyan, hindi para sa tape, kundi para sa utos ng GMA Network. Sa'yo rin mismo nanggaling. Sabi naman dito ng Lionheart TV, will Alden Richards accept the offer to host tahanang pinakamasaya? Rumors have been circulating recently suggesting that kapuso actor Alden Richards will be stepping into the role of host for the Time show Tahanang Pinakamasaya. Nako, dito naman po ako duda. Si Alden hindi po mag-host dyan. Baka guesting maaari to promote the Pulang Araw. Kasi yun lang naman yung naririnig kong project ngayon ni Alden Richards. Dahilan para siya mag-guest. Or pwede rin dahil sa Lazada, sa endorsement, ganun. Pero hindi para mag-host. Baka nga, wala pang isang oras mag-appear si Alden dyan. Baka nga, mga 10 minutes lang, hindi na ulit makita si Alden Richards.
Tanging mga 10 to 5 minutes o 10 minutes siguro, matagal na yung 10 minutes sa appearance si Alden Richards. Baka sasayaw lang, alis na rin. Pero host, talagang duda po ako. Never po yan gagawin ni Alden Richards. So baka napasubo lang because of GMA Network. Sabi mo nga, loyal sa kapuso. However, during the latest episode of Christopher Minute, last Wednesday, February 28, showbiz columnist Christopher Min addressed and debunked these rumors. So kung sakali na magpunta dyan si Alden, tama pa rin si Nanay Cristia. Bakit? Ang sabi niya, hindi papayag si Alden Richards na mag-host doon. Unang-una, hindi ito gagawin talaga ni Alden dahil sa kanyang pangako. Tama pa rin si Nanay Christie dahil hindi talaga mag-host. Baka guesting kasi kailangan for promotion o di kaya dahil nga sa utos ng network. Pero kung akong tatanungin, sana naman ng GMA, wag po ipitin. Ito si Alden Richards, pinangunahan na ni Alden Sinabihan na sila ni Alden na baka naman po, alam niyo naman kung ano ang relationship ko sa Dabber Cats. So, nasa GMA na lang talaga kung kanila pong re-respetuhin ang nararamdaman ni Alden or hindi. Kung may request na si Alden, pagpipilitan pa rin nila. And nakakaawa si Tisoya pag ganito na ang trato ng GMA Network sa kanya na wala nang pakialam basta kikita sila. Ganun lang, kawawa si Alden at binigay pa niya ang kanyang loyalty. Nagbitaw na kasi siya ng salita guys Noon pa man, wala pa pong issue on taping ka TVJ, nagbitaw na siya ng salita na dito siya tatanda't malalao sa GMA Network. Sinabi pa rin niya, tanda ako sa interview, na tutuparin niya yung kanyang sinabi dahil marami daw siyang narinig na ganitong pangako from ibang artista, pero pagdating na araw, lumilipat din. So, nakakaawa lang na maling network ware ang kanya pong napangakuan ng loyalty. Fermin emphatically refuted the claims, stating, alam mo, napaka-fake news. Napaka-fake nitong news na to. Unang-una, hindi ito gagawin ni Alden dahil sa kanyang pangako. She elaborated on the situation, indicating that while there might be pressure from GMA Network's top executives for Alden to participate in Tahanang Pinakamasaya as contracted artist of the network, Alden himself had previously stated that he would not accept such offer. So, eto, pakinggan niyo po mabuti. Kaya lamang, ang isa lang na question dito, paano kapag sinabihan ng mga top executive ng GMA7 si Alden bilang isang kontratadong artista ng network na kailangan niyang sumalang dito sa Tahanang Pinakamasaya? Doon lamang yon lulusot. So, yan din yung sinabi ko nung nakaraan na susulpot si Alden Richards dyan na kung talagang meron pong utos mula sa taas, kasi sabi ni Alden, nag-iintay lang naman daw siya ng utos. So, sumusunod lang pala siya sa utos. Pero sa akin, ang pinaka-importante sa sinabi niya is pinangunahan na niya ang network na kung sakasakali. Alam naman nila kung ano ang kaniyang relationship sa Dabber Cats. So, doon pa lang, dapat nakaramdam na ang GMA Network. Sana wag nila i-pressure si Alden. So, since may ganyan ng salita si Alden, meaning, nandun ang kanyang loyalty sa TVJ, yun nga lang, since nakakontrata siya sa GMA Network, nakatali, ipit na ipit si Alden Richards. And for best pills, sa kanya na rin ang galing na hindi sa taping ka-loyalty ni Alden Richards, kundi sa kapuso. So, talo pa rin sila at the end of the day. They are not the reason kung bakit si Alden aapak dyan. During the height of the issue regarding the departure of Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon from Tape Inc., Alden had already made it clear that regardless of the circumstances, he would remain loyal to his commitments. Despite Fermin's dismissal of the rumors, she expressed concern for Alden, suggesting that
if he were be persuaded by GMA Network executives to join the noontime show, he would likely face criticism and backlash. So, yan po talaga ang mangyayari, Collegiate Travelcats, kapag nangyari yon. Marami ang babatikos sa kanya, pero sa mga makakaunawa or malawak ang pangunawa, maiintindihan na GMA Network ang may problema dito. Problema na dito, hindi si Alden. Sabi ko nga lang, ang saklap lang na kapag talagang pinursue at parenesure ng GMA's executive si Alden, parang naipit, nangako or nakulong siya sa isang maling network. Na walang pagpapahalaga sa kanya, given na siya po ay star and big star talaga ng GMA Network and bankable star. This concern stems from ongoing issues between Tape Inc., the producer of Itbulaga, and its host Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. Itbulaga has played a significant role in Alden's career, and he has previously pledged by his loyalty to the show amidst conflicts between its host and the production company. Anyway, patungkol nga po dito guys, meron po tayong nababasa na wala naman na daw pong problema since hindi na Itbulaga ang title nitong taping kundi Tahanang Pinakamasaya. Wala na raw conflict. Pero meron pa din kasi taping po ang humahawak niyan and taping po ang kalaban ng TVJ na siyang pinangakuan ng loyalty ni Alden Richards. And at the end of the day, kahit po Tahanang Pinakamasaya ang title na ng Tape Inc., nananatili po na hinahabol pa rin nila ang title na Itbulaga at nag-file nga po sila recently lang, nitong January lang po, ng Classification 41 sa IPO. Meaning, hindi pa rin sila tapos sa pangaangkin ng titulong Itbulaga and patuloy pa rin po silang umaapila sa Court of Appeals. Take note, nasa Court of Appeals pa lamang po and aabot pa ito ng Supreme Court. So, para po sa mga legit Travelcats, as long as hindi pa binibitawan ng Tape Inc. ang Itbulaga, may conflict pa din. Since si Alden ay nangako ng loyalty sa TVJ, unlike dito kay Bianca Umali, na nauunawaan nila since wala naman siya binitawang pangako. Pero yung respeto, nakikita pa rin nila kasi hindi siya sa Itbulaga nag-guest ng Tape Inc. kundi Tahanang Pinakamasaya na guest host. Sabi pa dito sa article ng Lionheart TV, as of now, Alden Richards has not made any official statements regarding the rumors about hosting Tahanang Pinakamasaya. So usually, hanggat wala naman pong press na nagtatanong kay Alden, hindi naman siya nagbibigay po ng statement. Hindi kasi pala social media si Alden Richards talaga. Pag na-ambush interview siya, baka po magbigay siya ng statement. And maybe si Nanay Christy hindi pa rin siya nakakausap siguro dahil busy pa rin si Alden di ba nung nakaraan nandun siya sa Korea. So pagkabalik for sure, tatawagan niya ni Nanay Christy at kakausapin si Alden, doon na natin malalaman. Anyway, yun na po aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.